depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Okay, so hello guys, at maaaring nagtataka kayo as of now kasi sa nakikita ninyo, ayan nga, screen lang tayo, walang ganong editing. Ang nangyari yata is yung mga editor ko yata tinamaan na ng kidlat, no? Kanina ko pa sila hinahanap, hindi ko sila mahagilap, so wala akong choice kundi mag-release ng video. Pasensya na, naghingi ako ng sorry, kasalanan namin, di namin ma-edit to na maayos. But sulitin pa rin natin to kahit papaano. Alright, so buti na lang, nandyan yung thumbnail at na-edit na. Pero papasok tayo dito sa one of the questions na lagi natatanong sa akin. Bukod sa no contact rule, ano pa ba yung ibang paraan para ibalik si ex? Marami namang paraan actually, pero ito yung mas nakita kong mas better sa no contact rule. Kasi yung kasing no contact rule, technique lang siya. Ito, hindi to technique. Isa itong lifestyle talaga. So kapag ginawa mo tong lifestyle na to, magiging natural lang sa'yo ang no contact. Dahil lifestyle nga siya, di ba? However, kung nakikita ninyo yung background ng video, hindi ko talaga kayang ma-edit. Wala akong talent sa ganun. You know, I'm so sorry guys. Sanang pinanganak akong talented sa editing, pero let me explain it. Okay? So, falling out of love is perhaps more powerful than falling in love. Do not be a doormat in submission. But hold the door open in kindness. Okay? That's so powerful. I'll tell you, guys, this is so powerful. Falling out of love is perhaps more powerful than falling in love. So, mamaya, papasok tayo sa topic kung bakit meron pang isang way para maibalik sa ex kahit hindi gumamit ng no contact rule. Okay. Sa pag-i-study dati sa Harvard, probably that was 2012, lumabas sa pag-aaral na kapag ang tao nakaka-move on siya, mas tumataas yung attraction level niya or mas tumataas yung skills niya in terms of attracting a person or ma-attract yung ex niya. Dahil kapag nagmo-move forward siya, yun na yung time na sinosolo niya yung life niya. At kapag sinosolo mo yung life mo, yun na yung parang pinaka-peak na mas nagiging attractive ka kaysa sa dati. Okay? Kung nagigets natin siya, ang ex kasi natin, gusto niyan lagi mahal. Yan ang mindset ng ex. Gusto niya lagi mahal natin sila. Okay? Gusto ng ex lagi mahal na mahal natin sila. Halimbawa, ex mo ko, gusto ko lagi mahal mo ko kahit walang tayo. Kahit wala tayong relasyon, gusto ko mahal mo pa rin ako. Dahil kapag nararamdaman ng isang tao na mahal siya, nararamdaman din niya na mahalaga siya. At kapag nararamdaman niyang mahalaga siya, nagsisiting pretty siya sa trono niya. At kapag nagmo-move on ka na, o kapag umaalis ka na sa buhay niya, yun na rin yung pinakapagkakataon na pinapaalam mo sa kanya na hindi siya mahalaga. Bakit? Kasi hindi mo na siya mahal. Okay, ulitin ko. Nakukuha niya ang confidence niya. Nakukuha niya na ang pananaw na mahalaga siya dahil mahal mo siya. Pero kapag nag-move on ka at umalis ka sa life niya, yun na rin yung pagkakataon na ipaparamdam mo sa kanya. Or yun na rin yung pagkakataon na kinukuha mo yung confidence niya at kinukuha mo din yung value niya. Sabi sa pag-aaral sa Harvard, you know, kapag nagmo-move on ka, lalong tumataas ang attraction mo. Hindi ko alam kung paano na nangyayari yun sa psychology, pero, you know, alam nga naman mas matalino pa tayo sa mga psychology sa Harvard, right? So, lumalabas sa pag-aaral, the more na nagmo-move forward ka, yung totoong moving forward, meron kasing dalawang klaseng moving forward eh. Yung isang moving forward, yun yung nagmo-move on ka para maibalik siya. Yung pangalawang moving forward, yun yung nagmo-move on ka kasi gusto mo talaga maka-move forward. Iba yung gusto mong makaalis sa buhay niya dun sa gumagawa ka lang ng paraan para maibalik siya. At alam natin na fake yung isa dun. Fake move on yung gumagawa ka lang ng pag-move on para maibalik siya. Dahil ang tunay na pag-move on talaga is umaalis ka talaga sa life niya. Yun yung totoo. Okay, I know, baka gamitin nyo to as a technique. No, huwag nyo tong gawin as a technique. Gawin nyo to as a lifestyle. Okay, lilinawin ko.
falling out of love is perhaps more powerful than falling in love. Bakit? Kapag kasi na-fall in love tayo sa isang tao, binibigay natin yung kapangyarihan natin sa kanila. At nagkakaroon sila ng power to manipulate us and to control us. Why? Kasi in love tayo sa kanila. Kapag napunta ka sa maling tao, binigay mo ang love mo sa maling tao, yari ka. Ulitin ko, yari ka. Pero syempre, kapag napunta yung love mo sa tamang tao, like my parents, napunta naman yung pagmamahal nila ng tama sa isa't isa. Kaya ayun, okay sila. Maganda pagsasama nila kasi walang nang samantala eh. Pero kapag na-fall in love ka, tapos sa maling tao, dun sa talagang alam mong nagta-take advantage siya, yun yung pagkakataon na i-dominate ka niya. And bakit ba ito nag-sink in sa akin? Bakit nag-sink in sa akin tong falling out of love is perhaps more powerful than falling in love? Ang pinaka-reason kaya nag-sink in sa akin to is kasi hindi ito normal na mababasa sa movie, sa radyo, mapapanood sa movie, maririnig sa radyo o mababasa mo sa dyaryo o sa magazine or kung sino-sino man or sa media, sa movie, sa TV. Hindi ito eh. Para sa kanila, falling in love is, so powerful dahil ito yung nagmo-motivate sa atin para paglaban yung isang tao or mga quotes sa FB. But no, ito yung pinakatamang quotes na dapat mong marinig. Coming from a professional coach. Isa akong coach na professional at nabasa ko lang din tong quotes na to. At gustong gusto ko siya dahil ito yung katotohanan. Ang totoo, kapag nawawala yung love mo, bumabalik yung power mo. At kapag nai-in-love ka, lalo kang bumabagsak. Kaya kung gusto mong maging powerful kaysa sa ex mo, you need to do this. Kailangan mo ma-fall out of love. Yan lang ang pinaka-key. If you want to get your ex back, you should fall out of love. You should do that. You should need it. Kailangan mo ma-fall out of love. Dahil kapag na-fall out of love ka na, makakapag-isip ka na ng tama, may invest mo na lahat para sa sarili mo. At the same time, magagawa mo yung sinabi sa Harvard, na kapag nag-move forward ka, mas lalo kang nagiging attracted. Okay? So if you will ask me what is the key, aside from no contact rule, of course, falling out of love. Yun ang pinakasusi. Moving on. Yun ang pinakasusi. Kasi, pwede mo naman maibalik ang ex mo kahit in love ka pa rin. Kahit huwag ka mag-no contact. Minsan may ganun. Okay minsan may ganun. Kahit hindi ka gumamit ng no contact, nababalik nila. Pero hindi ganun kadami. Pero kapag nangyayari yun, nababalik man nila ex nila, iniiwan din sila. Bakit? Kasi wala pa rin yung power sa kanila. Alam mo yun? Parang, binalikan ka ng ex mo. Siguro na-miss ka niya, pero hindi pa rin siya kumbinsido. Kasi wala pa rin yung power sa'yo. Wala pa rin yung authority sa'yo. Wala pa rin yung joker card sa'yo. Wala pa rin yung table favorably on your side. And that's the very reason kaya umaalis pa rin sila. At the end of the day, what we want to happen, we want to dominate the situation. Okay, literally, not our ex, but the situation. We want to dominate it. And if you want to dominate the situation, you can dominate your ex as well. But you cannot dominate the situation unless in love ka. So kapag na-fall out of love ka, mafi-fix mo na ang lahat. Okay? So ganun lang siya kasimple. If you have questions in your mind, alam ko marami kang katanungan, go ahead sa Facebook page ko. I-search nyo lang, Philippine Dating Coach. Yun yung Facebook page ko. Okay? At nandun si Jerry, yung secretary ko, siya ang mag-a-assist sa inyo. As of now, yan na muna ang pag-uusapan natin. However, guys, thanks for watching.